Digong. Dito po ay nagpa-interview na naman ng loko. Ang sabi pa naman ito, sisipain niya daw po ang mga member ng Quadcom. Ang sagot ng Quadcom sa kanya, simple lang, ngiti. Nakita niyo yung ngiti ng mga member ng Quadcom? Sa pagsasabi niya na ito ay kanyang sisipain, ngiti lang ang kapalit. Sisipain mo. Ang tapang-tapang mo, hindi ka nga maka-attend doon sa Quadcom. Umattend ka muna bago ka manipa. Pakinggan nyo, mga kababayan. Ang isa na namang interview rito kay Digong na sisipain niya raw ang mga kongresista natin. Oh. Mr. President, parang galit yata ang Quadcom na hindi mo daw sinipot ang hearing. Inimbitahan ka ba nila sa hearing? Bakit sila naggalit? Nandoon man ako. Aha. Yung sa Congress. Sa Quadcom. Sa Quadcom. Not sa Senate. Sa Quadcom na. Hindi sa Senate, yung sa Quadcom. Mga congressman. Kasi inimbitahan ka daw through Attorney Delgra. Galit sila. Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante at saka yung si Dan Fernandez at saka si Sipain ko sila, sabihin mo. Sipain ko lang sila, sabihin mo. Pero ang totoo, mga kababayan, hindi naman si Abante, hindi rin naman si Kong Dan Fernandez ang nagsabi. Si Paduano ata yun kung di ako nagkakamali. Ito, deliberates on the contents of the letter sent to us by Attorney Delgra. Yes, Congressman Flores, you're recognized. Mr. Chair, Attorney Delgra, sa akin yung delay. Sa akin pala yung delay. Teka lang Sa akin nga. Discuss this over with his client. So I just want to elucidate to us, how did his client, the former president, arrive into this kind of conclusion? Because what appears to me, Mr. Chair, and what I do not simply cannot afford to understand, is that the House of Representatives being part of a two bicameral chamber of the Congress, the Senate on one hand, and then the House on the other hand, that a certain individual can simply select which Correct po, Doc Ami Balmeo. Paano makakasipa yan? Umuuga-uga na siya maglakad, may baston na nga. Tapang no? Hindi, ito yung nakikita natin sa kanila. Kasi isipin ninyo, pag sarap ng kanilang mga kakampi, nakita nyo po kung gaano siya katapang sa Senado. 'Di ba? Dahil isang buong barangay pala ang kasama niya. Pinakita natin yan. Andun lahat ng halos mga DDS vlogger. Nandun yung PDP, nandun sila Vivian Velez, nandun sila Sandra Cam, nandun sila Philip Salvador. Ang dami, sobra. Kaya pala ang tapang magsalita ng matanda. which institution or office he would like to go to. Medyo delay sa akin yan, mga ka-GP Natex. Hindi To sa me, kanila. the former president had displayed a very active participation during the Senate investigation. And how come he cannot afford that? The respect that we have accorded to him because he was a former president. And I do not at least expect him to give us praises, to even, at the very least, compliment the works of this Quad Committee. But I did not expect that he would assail the integrity of the Quad Committee and even attack the integrity and the impartiality of some of the members here, Mr. Chair. So those are the questions I would like to ask to Mr. Attorney Delgra. And some of the members here, Mr. Chair, entered their appearances here. So do we also extend the same courtesy to Attorney Delgra? I absolutely agree with you, Congressman Adyong, that we will have to require the counsel of the former president to enter his appearance before this committee. Unfortunately, when we received that letter the other day, we tried to reach him and ask for his presence for today so that maybe he can point out some or maybe answer some clarifications we may. Hindi naman ako, bakit ako ang haharap kay Baste? Hindi naman ako ang nag-ahamon kay Baste. Diba? King Mil Torres naman,
Gamitin ang utak, wag ang utin. Bakit ako ang harap kay Baste? Ako ba naghamon kay Baste? Diba? Hindi nga ako naghamon kay Baste. Bakit ko naman ahamonin si Baste? Hindi siya takot ako pero hindi ko hinahamon si Baste. Eh may naghahamon sa kanya na sinimulan niya, sabihin ba naman niya, pupulbusin niya ang Ilocos eh may pumalag. Ngayon hindi siya makasagot. Oh. Siya problema niya yun, hindi ko problema yun. Loko-loko pala to, idadamay mo pa ako. You may ask Point of order, Mr. the Chair. lawyer. Mr. Chairman. So, if I may, Point okay, of order. what is the point of order, Congressman Akop? There was a motion a while ago for Attorney Delgrat to be issued a show cause order. But pursuant to our records, we haven't invited him. In accordance with our protocol, an invitation is supposed to be made first, and if he does not appear, a show cause order will be issued by the committees. So, I think we should issue first an invitation to Attorney Delgrat for him to appear and show to us yung service engagement agreement that Attorney Delgrat has with the President, former President, simply because it would be consistent with our protocols. In the case of Michael Yap, Correct, nag-iiyakan na yung mga DD shit dito. Eh paano? Walang mapatunayan. Hirap na silang ipagtanggol ang mga Duterte. Yun lang yun eh. Mamaya, ipi-play ko ng kumpleto yung wag po kayong mag-alala, ipi-play ko. Pinapakita ko lang dito, ito kasi yung pinupunto nila na nagalit daw yung mga congressman. Bakit hindi umattend itong sila Digong? Eh napakasinungaling naman kasi eh. Bakit? Mga kababayan, sabi niya ganon, a-attend ako. Anytime, anywhere. Sabi niya, basta pagkatapos ng undas, kahit saan pa yan, talagang pupuntahan ko yan. Tapos nung, di pa ata tapos yung undas o katatapos lang ng undas, ang pinuntahan lang niya, Senado eh. Diba? Pero sa Kongreso, hindi nagpakita. Ang dahilan niya, kahit yung mga kasama niya nagkasakit. O, si Grijaldo nagkaroon ng sakit sa shoulder. Si Muking nagpa-opera. Tapos si Digong, sabi niya ganon. Hindi, wala na akong tiwala sa inyo. Nagko-coerce kasi kayo eh. Oh. Attorney Raymond Fortun was asked to produce yung agreement po nila ni Mr. Michael Yang at saka si Attorney Fortun. So, Mr. Chair, to be consistent with our protocols, I move that we issue an invitation to Attorney Delgrat rather than issuing a show. Hindi, kasi alam nyo, ganito lang yan. Huwag nyo nang pansinin yung mga basher. Kasi sinasabi niya na ako daw ang humarap kay Baste. Eh, paano si Baste hindi makaharap kay Waldy Carbonell? Kaya kailangan diversion na lang. Dalhin sa iba, baka sakali makalusot. Diba? Ay, Diyos mio, I hate drugs. My God, Diba? I hate drugs. Oh. Focus order. So move, Mr. Chair. There is a motion to invite Attorney Delgrat. Sige. Chairman, Ito na si Paduano. before we roll with With the the... indulgence of Congressman Akop, because there was a motion that the chair and the committee was about to rule. Lahat tayo, gusto natin matuloy yun. Now, because of that, there are interjections. And because there are interjections from the co-chairs, we would like to entertain first before we rule. Now, in this case, Congressman Paduano, and then Congressman Dan Fernandez, and then Congressman Ace Barbers. Okay? Is that yes, Congressman Paduano. Thank you, Mr. Chairman. Ganito lang po, Mr. Chairman. Why I move to issue a show cause, but I don't have any debate with regards to the possible amendments to my motion with regards to show cause order for Attorney Delgrat. But remember, Mr. Chairman, that we have already sent 2 invitations. This is the second hearing that we invited the former president. And the first invitation was answered by Attorney Delgrat. Exactly. On behalf of the president, in the absence of that authority being requested by this committee through this representation during the last hearing. Now, Mr. Chairman, looking at the answer, looking at the reply of Attorney Delgrat on the first hearing. Well, in fact, Mr. Chairman, naglulukuhan tayo dito. Why? Why? Because the first Ako. Delay ah.
Bagal lang net. reply made by Attorney Delgra representing the former president is that the excuse is that the former president needs much rest, and assured this committee that he will be present in the next hearing. At the same time, he has a specific date, Mr. Chairman, given to this committee through this letter after November 1. And let me read, Mr. Chairman, allow me to read in toto the portion of such reply coming from Attorney Delgra. Hence, my client respectfully requests to defer his appearance before the Honorable Committee scheduled tomorrow. Rest assured of my client's willingness to appear before the House of Representatives on some other available date, preferably after November 1, 2024. And for the record, Mr. Chairman, the invitation that was sent to the former president and was answered by Attorney Delgra was before the presence of the former president in the Senate. And he has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? So, ibig sabihin, nagsisinungaling talaga. Kasi yung reply niya, yung reply nung abogado, mga kababayan, that he needs a rest. Diba? Kailangan daw niya ng pahinga. Pero, mga kababayan, makita natin, na, nung nagkaroon ng hearing ang Senado, nandun siya. So, paano mo sasabihin na kailangan mo ng pahinga? Eh, ba't doon pumunta ka? Palagay ko, talagang totoo yung sinasabi niyo. Mukhang gumamit talaga ng mahiwagang magic beans eh. Di ba? Mahiwagang magic beans para makapunta doon. Kita nyo, buhay na buhay. Kita nyo, siya ay, ang tawag dito, mga kababayan, hype na hype. Di ba? Oh. Nangyayari naman tong kongreso na to. Pinibitin tayo. Naglulukuhan tayo dito? Oh. Well, in fact, I will not discuss and argue with our colleague, Congressman Kit Flores, with regards to the content of this second letter. But, malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Okay. Balikan natin ngayon yung sinasabi niya, nasisipain daw niya, mga kababayan. Ito sabi niya kasi dito, hindi raw niya nabasa. Hindi raw niya nabasa yung sulat. So kung hindi mo nabasa, sino may kasalanan? Bakit yung abogado mo, alam? 'Di ba? Nag-reply siya, may comment siya, in your behalf. So ibig sabihin, alam mo. Alam niya. Naglolokohan lang talaga tayo dito. Anong sabihin mo ngayon na hindi mo nabasa? Loko-loko pala to eh. Dakila talagang sinungaling. Mr. President, parang galit yata ang Quadcom na hindi mo daw sinipot ang hearing. Inimbitahan ka ba nila sa hearing? Bakit sila naggalit doon man ako? Yung sa Congress. Sa Quadcom. Sa Quadcom. Not sa Senate. Sa Quadcom na. Hindi sa Senate, yung sa Quadcom. Mga congressman. Kasi inimbitahan ka daw through Attorney Delgra. Galit sila? Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante, saka yung si Dan Fernandez at saka si Sipain ko sila, sabihin mo. Tangina. Ay, may pamura-mura pa si Pain at ina. Hindi ka nga makapunta sa Quadcom, gaganyan-ganyan ka. Sabihin mo yan doon sa kanila, punta ka muna. Surface before the Quadcom, magsalita ka doon, then sabihin mo yan, murahin mo sila kung kaya mo. Tingnan ko lang kung hindi ka masigaw-sigawan doon. Wala na akong pera eh. Pagpamasahe ako doon, I am living on my retirement pay. I never, kayo taga Davao kayo. Hindi, mali yan, mga kababayan. Hindi ka rin, eto parehas lang ni Bato, parehas ni Bongo eh. Kung si Bato at si Bongo nagtatago sa sinasabi nilang interparliamentary courtesy para hindi umattend doon sa Kongreso,
Si Digong, mga kababayan, parehas din. Bakit? Nagtatago siya sa sinasabi niyang wala daw siyang pera. Wala kang pera. Pag ginusto, maraming paraan. Pag ginayawan, maraming dahilan. Aba, nakamansyon. Mansyon yung anak mo, si Pulong. Tapos nakita rin namin si Sara Duterte, ang daming nawawalang pera doon sa kanyang confidential funds. Hingi ka naman kahit konti kung wala ka talagang pera. Pero kahit na, di kami naniniwala talaga eh. Hindi kami naniniwala. Sa totoo lang, wala nang naniniwala sa'yo. Wala, laking Oh. tayo, kababata tayo dito. Aha. Wala akong extra money na sa Uy, wala bangko na daw. lahat sweldo ko yan. Pati Oo. yung retirement ko. Okay, so sabihin natin, given na yun ay retirement ano mo lang, di ba? Pang-retirement mo lang, sweldo mo lang, o kung ano pang tawag mo doon. Pero mga ka-JP Natics, dapat wala tayong sasantuhin. Sabi nga nila, no one is above the law or nobody is above the law. Di ba? Mga kababayan, isipin nyo bakit ko sinasabi to. Yung mga ibang mga namatayan nga ng pamilya, namatayan ng mahal sa buhay, kahit sila ay kahit sila ay walang-wala sa buhay, di ba nakakarating sila sa Kongreso? Ikaw pa kaya? Sabi mo, naging mayor ka, naging presidente ka, nananakot ka pa nga eh. Huwag nila akong gaganyanin, tatakot-takutin. Naging presidente na ako, naging mayor na ako. Oh, anong pinagkaiba nun? Pangkaraniwang tao ka na rin ngayon. Yung pangkaraniwang tao nga nakakapunta doon eh. Nakakapag-provide ng pera. Bakit hindi ka umattend? Diba? Oh. Sila pa ang galit ngayon. Buang. At sinabi pa rin papuntim ka daw. Sige daw. Si Paduano nagsabi, kaniha lang. Sino? Paduano. Yung Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi, Sino yung unggoy na yan? hindi ko kung may tagasaan yan. Kasi yung aktor na diyan, si Dan Fernandez, abante sa Paduano. Nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. You don't scare Galing me na a ako bit. pagka-presidente, huwag nila akong tanunin. You don't scare me a bit. Wala nang naniniwala sa'yo. You don't scare me a bit. Di ka nga maka-attend sa Quadcom. Doon palang takot ka na. Magpakita ka muna bago ka magsalita. Ang tapang mo sa media eh. Matapang ka kapag marami kang kaalyadong kasama. O sa Senado, biruin mo, isang hall, pinakita sa amin yung picture, video, lahat sila, nandoon. Oh. Galing na ako sa Congress. Na mayor ako, na congressman ako, na presidente na ako. Do not give me that shit. Oh, yeah. Totoo ba may impartiality na kita mo ngayon? Wala man siguro, but From scratch, Okay, tamo. Ang gulo magsalita. Tingin mo may impartiality? Wala naman siguro. Ano yun? Gulo mo Oh. alam mo, actually, wala, in fairness to the idiots, wala akong notice na pupunta ako ngayon. Uy! Oh, ito sabi niya. Mga kababayan, wala daw po siyang natanggap na notice. So how could it happen na ikaw wala kang natanggap pero si Attorney Delgra ay nakapag-submit pa, nakapagpadala pa ng kanyang, sabi nga, ito daw ay sulat in your behalf. So sino nagsisinungaling? Which is, which? Diba? Sino sa inyo? Imposible naman na si Atty. Delgra ay gagawa siya ng mga desisyon without you knowing. Na hindi mo alam. Na hindi ipapaalam sa'yo. Kalokohan yun. Oh. Sabihin mo nga sa hindot na yan. Pero si Attorney Delgra Mayor nagbigay ng parang reply sa summon or sa ano nagbigay. So what was his reply? No. Kasi nalagay sa ano na si according to Attorney Delgra na
yung ginawa mo sa Senado, pwede nilang kukunin kung gusto nila. Ano mang sinabi ko? What is there to say or more to what I have said? Na sinabi ko naman lahat. Ano pa ang gusto ng mga gago? May balita, Mayor, na ang ICC prosecutor sa iyo dito na ICC? Yes. Ang kilala kong ICC is Immaculate Conception College. Raulo talaga, oh. Sabihin mo sa ICC, I'm addressing to the ICC. Pumunta kayo dito at bibitayin ko dyan sa Akasya. Turuin niyo. Ulo nila. Bibitayin niya daw sa Akasya. Naku, paano mo naman gagawin yun? Wala ka nang power sa Quadcom nga eh. Wala ka ng palag eh. Takot na takot ka eh. Diba? Oh, pumunta ka ng Senado. Lilinisin mo pangalan mo. Lalo ka na durog. Ibang issue. Pwede daw magbigay ang Senate ng transcript ng statement. statement sa Senate hearing. They will do that. Well, it's up to them. I mean, are you posing a question or are you informing me? They're informing you that they are Giving all the giving all the, they will give the transcript now to ICC. It's a possibility. Well, go ahead. Be my guest. Mr. President, Yes. if in case the Quadcom Hindi Ay, sigurado po yan, Ma'am Leonora Catalan. Sa susunod yan, may ano na siya. Hindi niya na Yaw, maalala. Presidente Rudy Duterte. Mayor Rodrigo Duterte, in case the Quadcom will invite you, bigyan kanila ng pamasahe, are you still willing to be there to attend the Quadcom? Hindi ka takot? May maganda bang member dyan sa Quadcom? O, tingnan nyo Sir, alam mo- Ang sagot niya, kung kayo ay bibigyan ng pera, sabi niyo, wala kayong pamasahe. Diba? Sabi niya yun eh. Paano kung bibigyan kayo ng pera ng Quadcom? Pamasahe ninyo. O, sagot niya, may magandang babae ba dyan? So, ibig sabihin, he is not willing. Bakit mga kababayan? Eh, si Pulong Duterte na nga nagsabi eh. He is trying to convince his father na kung wala kang kasalanan, I will go with you. Sasamahan kita. Anong sabi ni Digong? Ay, wag na. Ayaw ko. Ayaw ko pumunta dyan. So, ibig sabihin, takot talaga, mga kababayan. Mo ba na merong isang drug lord na tumaya sa Pilipinas, hindi mo napatay, bumalik ngayon, tapos nag-file naman ng certificate of candidacy, tatakbo naman ng mayor. Yan si Mabilog sa Iloilo. Nasa listahan mo yan na drug lord eh. Kaya sumibat sa Amerika. Ngayon nagbalik. Si Mabilog. Nag-file na naman certificate of candidacy, tatakbo ng mayor sa... Pati si Kerwin Espinosa. Mga drug lords na ngayon. Yes. Yung mga drug lords sa panahon mo. Sige, kasi may panahon-panahon man ako lang drug lords. Ngayon, panahon na ng drug lords. Totoo yun, panahon ngayon, drug lord. Ako retired na. Ayaw ko nang gumulaw. Hindi na ako magpreparado magipag-away. Hindi naman ako takot. But ayaw ko na kasi tapos na ang panahon na binigay ng Diyos sa akin. I was given the responsibility of a mayor, of being a prosecutor, mayor, president. Hindi, I cannot be the guardian of my people for all time. Pero bakit meron pang gustong bumalik ka? Ayaw ko na. Ayaw ko na rin pumatay. Kasi At yung mga vlogger, daming mga vlogger ngayon, gusto, Duterte, may ibalik. wala Kasi na ang kamay. O, kita niya, sabi niya ganon, ayaw ko na bumalik sa politika. Eh, magmi-mayor ka nga eh, tanga. Ayaw na rin daw niyang pumatay. Talaga naman, oh. Siguro wala na, palobat na ito. Palobat na, wala nang tama ng Ma'am Kawamura Dayanara, wala nang tama ng fentanyl. Iba-iba na yung sinasabi eh.
hindi raw siya tatakbo, di na babalik sa politika. Eh, magme-mayor ka nga eh. Diba? Oh. Ko, nagtigas na oh. Ayaw niya, pero ang mga tao gusto siyang ibalik. Ayaw ko na. Mga tao Hindi ko na. gusto. Mga vlogger, Sabi nga ako na, I would again refer you to the Bible. Uy, There is always a time Bible! for it. I will... Sako, Digong. Bigla ka na padasal. Anak ka ng... Paano yan? Hypocrisy overload. Minura ang Diyos. Dinuduraan ang simbahan. May paluhod-luhod pa. Ngayon, may paluhod-luhod pa at may Bible na. Ayop na to. There is a time to be mayor, and a time to kill. Hindi ko po may cover And bukas, the hindi ko time may to be papangako peace. eh. Kasi talagang, grabe, hindi ako makahinga ng maayos. Tapos, sobrang sakit ng lalamunan ko. Alam ko na yan, kapag pumunta ako niyan, didiretso sa lagnat, hindi ako makakapag-live eh. Magnanakaw na lang ako ng video bukas ni Waldy Carbonell. And a time to be at peace with God. Ha? Hindi na lang kasi magpahinga eh, no? Pero totoo, after the Fairchild, ang dami niyang alibay, itong si Digong. Talagang lahat lulusutan eh, makalusot lang eh. Ang nila akong gawin, just don't fuck with me. Aha. Kasi kung kalkalin pa ako nila sa ginagawa ko na trabaho ko, at utang ina, Aha. talagang babarilin kita, pero sabihin mo na, hindi ko na trabaho yan. Pag mo lang akong takot-takutin niya, paing kita. Isa lang tanong, Mayor. Bakit kinahamon mo na sila? Pailan ninyo ako ng kaso. Bakit hindi kayo pinanalo ng kaso? Bakit gusto nila doon lang sa hearing? Hanggang dyan lang. Eh, Hinamon mo naman na pailan nyo na ako ng kaso. Bakit hindi ka pinanalo ng kaso? Inamin naman ang pinatay mo yan. ayaw ko sumubok. Alam mo napakabobo rin talaga ng mga mga interviewer eh. Hindi, yung mga reporter, palagay ko mga vlogger lang to eh. Sabi niya, inahamon mo na pailan ka ng kaso, ba't hindi ka pa rin pailan? Di ba? Alatang natatandaan niyo yung sinasabi ko nung nakaraan. The reason why itong si Digong nagsasalita doon sa Senado, it is because they really wanted na kasuhan siya dito sa Pilipinas. Bakit? Pag kinasuhan siya sa Pilipinas, pwede pa nilang paglaruan ng batas. Gagawin nila yung mga ginagawa nila kay Buloy, baka pwede magtago yung mga yan. Pero pag ICC, syempre mga Jeepinatics doon siya sa ibang bansa ikukulong. At wala silang power. 'Di ba? Wala na silang power doon. Pero dito, kahit papaano meron, baka mamaya maging maging bayani pa. Oh. Mayor, if in case you'll be invited by the Trump administration to be one of the consultants for drugs, will you accept that? Ayaw ko na rin. Kasi matanda na ako. Maging hambugiro na kasi ako. Marami naman diyang ex-drug lord. Yan. Okay. Anyway, final question ko ngayon. The issues against you in both the Senate and in the House is always focus on extrajudicial killing and double death squad. This started during the time when Laila de Lima was still chairman of the Commission on Human Rights in 2009 to be exact. How come, despite the fact that about 12 nagtatanong pala yung dakila niyang Julalay din eh. 'Di ba? hanggang ngayon, wala silang ebidensya na pinakita sa korte o sa publiko. In the allegation that dito sa Davao, halimbawa, there were 2,000 extra. Napaka-bopols naman ito nagtatanong na to. Natural. Wala silang nakuhang ebidensya. Look at what Leila de Lima told us. Di ba? Sabi niya gano'n, nung inutusan niya ang mga NBI
Mga kababayan, anong nangyari? Wala silang nahanap. Eh, paano sila may mahanap? Ipapatayin sila ni Digong eh. Paano sila may makikita? Yung iba dyan, sabi ko nga, pag hindi mo kayang susugin, pag hindi mo kayang kalabanin, join them. 'Di ba? Baka mamaya itong mga NBI na to ay nababayaran. Hindi nga nila kaya. Ako nagtatanong lang ako, bakit nagtataka kasi tayo? Bakit wala silang makuhang report? Sabi nila, ang sagot, dahil hindi nila mapasok at walang gustong tumistigo. That's the reason why walang kaso na naipapile kay Digong. At do you think, kung may maipile na kaso, yan ba ay magtutuloy? Tong kalbo na to, oh. Gigil mo ako eh. Eh, yung PDEA nga eh, kay Wilkins Villanueva, sabi niyang ganun, wala silang ebidensya. Malinis daw si Michael Yang. Pero nagtataka ngayon, itong si Acob, sabi niya 2010, when I become a congressman, eh, kalat na yan eh. Na itong si Michael Yang ay may kinalaman at isang drug lord. Tapos kayo, PDEA, wala kayo nakukuha na ebidensya? Nakakapagtaka. Or, sabi ni Congressman Acop, hanggang ngayon kasi takot pa rin kayo. Kung hindi man kayo patong, takot kayo kay Digong. Judicial killing victim. Oh. Yeah, which was buried in Dilaod, Quarry. How come after this time, they have not produced a single piece of evidence? Hindi yan si Paul Gutierrez, iba yan. Isa ring tuta ni Digong yan. Pag mayroong mga press conference, laging nasa tabi niya yan. PDP ata yan eh. Padapa. Naging CSR, naging DOJ Secretary, naging Senador. Hindi ko man, I'm not challenging. Di talaga maganda connection natin. Sa akin to, mga kababayan. Senator De Lima to come up with something. Magyayabang na rin ako. Maybe because Di natin matuloy-tuloy. being a lawyer, mahirap talaga mag-build ng kaso. Parang bahayan. Kita nyo? Mahirap talaga mag-case build up. Sa totoo lang. Lalong-lalo na kung walang gustong tumistigo. At kung lalong-lalo na ang mga testigo pinapatay. NBI nga hindi makakuha eh. 'Di ba? PDEA nga wala rin daw silang nalalaman, wala silang nare-receive ng mga intelligence. So ibig sabihin during that time, Digong is very powerful that no one can oppose, 'di ba? Walang magtatangka na i-oppose siya. Kaya sabi ko nga, kung si De Lima ay lumabas noon para kalabanin si Digong, she is so brave enough, mga kababayan. Unfortunately, hindi po nag-prosper because of the power na talagang meron si Digong. stay on. Oh. Tapos you get to the wall and then to the roof. Mahirap talaga. Lalo na kagaya ko na mayor. Wala man akong Sammy Vlog, thank you so much for subscribing this channel. Thank you. naalaala na pinatay ko na banhaw. Na nag-resurrect. Hindi biro. Hindi. Ito, marami pa rin siya pag-amin dito. Although hindi ito under oath. Pero kung pagmamasdan natin yung sinasabi ni Digong, puro kayabangan talaga. Manang-mana yung kanyang anak. Manang-mana. Lahat ng anak niya ata, mana sa kanya sa kayabangan eh. Mana rin sa kasinungalingan, di ba? Sobra. Ito, I hate drugs. My God, I hate drugs. Pero yung mga nakapaligid sa kanila, hindi ko ba alam bakit hindi pa rin nananahimik itong si Digong? Bakit ganito pa rin ang kanyang laging sinasabi? Tapos marami pa rin mga naniniwala. Diba, mga kababayan? Yung mga tipong, oy, protect the Constitution. Protect the Constitution pero
Pag pumatay si Digong, tinatawanan, ay, palakpakan, mga loko-loko. Oh, yes, also si Trillanes, pero hindi rin nag-prosper because of the power that Digong had during that time, mga kababayan. Ito nga si Trillanes pa nga eh. Muntik pa ito kung hindi lang lumaban ito. Alam niyo, pinakasing na daw po. Nakausap ko si Trillanes. Pinapapatay na rin siya noon. Pinakasing na yung kanyang unit. Ang problema lang, naudlot ito sapagkat napakarami po ng gwardya na naka-assign doon sa unit ni Trillanes. Pero pinakasing na daw po siya doon. Oh. Catherine Lucido watching from Australia. Thank you so much po. Danilo De La Cruz, lalaban ako ng postahan, hindi sisipot si Baste. Pare-parehas naman po tayo, hindi yan sisipot. Eh. Diba, Sir Antonio Marcos? Mona Nases. Ganyan kalakas si Digong dati. Kaya ako naniniwala. And coming from the horse's mouth, sinabi niya na pag ikaw ay isang abogado, napakahirap talaga mag-case build-up. Diba? Lalong-lalo na kung wala pong tatayo bilang testigo, papatayin yung mga testigo. Diba? Binabaon. Kasi sabi ni Digong, pag may kumalaban sa kanya, pinapatay na yan eh. Pinapakain sa talaba. Nilulubog sa drum, sinisimento, or sa lupa. Oh. Oh, ang dami nagagalit kay Digong ngayon. Rebecca Villarin, pag may nag-oppose kay demonyo, yung termino niya, sisirain niya, kakasuhan. Correct. Like kay Ansierto, mga kababayan, kay Jimmy Guban, at marami pang iba. Di ba? Si Trillanes nga eh, na ibinalik ang immunity. Tapos nung binabawi ni Digong eh. Si Dilima, na ginawa nila ng kwento. O sabi ng mga, hindi, bakit nakawala yan? Natural, mga kababayan. Makakawala talaga kasi kulang ang ebidensya. Demurrer to the evidence. Ibig sabihin, lack of evidence. Ako naniniwala na itong si Dilima wala talagang kasalanan. Nagkataon lang na kinalaban niya si Digong, kaya siya binabalikan. Diba? Sabi ni Mona Nases, uray si ka nga agbibuya kini Digong, mabagtit ka nga talaga. Isupay diba? D30, pagkatapos ng undas, takbo si Judas. Eto na, nagtatago na sila. Ayaw nang umattend. Wala, puro yabang lang talaga. Anyway, bukas mga kababayan yan ay aabangan natin alas 9 ng umaga. Yung biro ko kanina na magnanakaw ako, syempre, ganito rin, gagamitin din natin. Hindi yung totally nakaw. 'Di ba? Kasi sa YouTube naman, ay meron naman tayo dito panuntunan that you can use the other's video using it in a commentary or an opinion base. 'Di ba? So, thank you so much po muli sa inyong lahat mga kababayan at magandang gabi po. Pasensya na talaga kayo, hindi ako makayang tumagal. Kahit anong natutuyuan talaga ako. 'Di ba? Pero hayaan nyo, pag ako gumaling, babawi po ako. Bye sa ating lahat mga kababayan. Kita-kita po tayo bukas at aabangan ko yung video ni Kawaldi Carbonell. Tingnan natin kung hanggang saan o may sasabihin ba itong mga Duterte sa kanilang duelo o mananatili na lang na nabahag ang buntot at nagtatago sa saya ng babae itong si Baste Duterte.